Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Good evening po. Ngayon po ay December 4, 2025. Welcome po sa ating Thursday Bible Study. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating napiling scripture background ay sa Matthew chapter 1, magmula sa verse 18 hanggang sa verse 25. Matthew chapter 1, magmula sa verse 18 hanggang sa verse 25. Magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas po mga kapatid. At ngayon po ay Christmas season. At kanina lang nag-snow, first snow ata sa Seoul. Anang marami-rami. Hindi lang yung patak o talagang bumagsak ang snow sa Seoul. Again, Merry Christmas sa ating lahat, mga kapatid. Tadako na tayo sa Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Gusto ko pong basahin yung ating scripture background. Ito ay yung Christmas story. Kaya puro Christmas story tayo sa ating Bible study sa December before the Christmas. Christmas Day. From verse 18, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother, Mary, was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was faithful to the law, and yet did not want to expose her to public disgrace. He had in mind to divorce her quietly. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. So sa gabi na ito, mga kapatid, sa first na Christmas lesson natin, ay gusto kong balikan natin yung verse 18, which is our key verse, para tayo ay makakuha ng topic. Sabi po dito, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about.
So, ang sumulat, ang sabi sa Biblia, sa verse 18, ito daw yung kung papaano yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus, the Messiah. Ito sinasabi kung papaano, how. Hindi ba't ang Messiah, bago dumating ang Panginoon, ay isang pangako, isang napakalaking sagot sa problema ng Israel at ng buong mundo. Hindi lamang para sa mga Hudyo, ito po rin po ay para sa ating lahat. Dahil nga po ay nakita natin dito na napakalinaw po dito na ang kapanganakan ng ating Panginoon ay isang bagay na may kinalaman sa kaligtasan ng lahat. Kaya totoo po yung John 3:16 na, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but will have everlasting life." So, ito yung sagot na hinihintay ng lahat. Ang ating topic ay tungkol po sa kung paano sagutin ang Panginoon ang ating mga panalangin, ang kanyang mga pangako. So, baling title natin is How God Answers. How God Answers. Paano ba sinasagot ng Panginoon ang isang pangangailangan? Katulad nito, ang kailangan nating lahat ay kaligtasan. Paano sinagot? At sabi nga dito sa verse 18, this is how. Ito yung paraan. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. So, angkop po sa ating topic na yung title natin, How God Answers. How God Answers. Paano ba sasagutin ng Panginoon ang prayers natin? Yes. Yung mga pinangako din ng Panginoon. At gayon din yung the coming Messiah. So ito, pwede nating i-reflect din ito sa buhay natin ngayon as to how God answers. So dito po, balikan natin yung ating scripture background at hanapin natin yung mga bagay, paano ba sinagot ng Panginoon ang bagay na ito, and at least we can have an idea. Magkakaroon tayo ng idea paano sinasagot ang Panginoon ng ating mga panalangin. So before na magpatuloy ho tayo muna ay manalangin. Let's bow our heads in prayer. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, maraming salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay na muli kami ay mabigyan ng magandang paalala. We are limited sa aming pag-uunawa, Panginoon, as to how you will answer every question that we have, every promise that you made. And it is our prayer, Lord, na through this ay maiintindihan namin ang bagay na ito. By going back
to that Christmas story, how you answered this very important prayer, this very important question, this very important need about the coming Messiah, who is the Christ, our Lord Jesus. And so tonight, Panginoon, patuloy po ninyong pinapalawak yung aming pag-uunawa sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Aming ikukumit ngayon ang pag-uunawa na ito para sa lalo po naming kalaguan as we continue on sa lesson na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. At ayan, magandang gabi, Ate Ermeline. Magandang gabi, Ate Dali. Ayan, si Ate Prime, magandang gabi. At sa ating lahat na nanonood ngayon sa ating online Bible Study every Thursday. At ito nga po ay balikan natin yung tanong. How does God answer? How does God answer? Okay. So, gawin muna nating very general yung tanong na yon. At sa atin na lang yung specifics nito. Kung ano yung specifics na yan. But here, we can see a reflection concerning how God answers. Because sabi nga sa verse 18, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. This is how God answered the question about the coming of the Messiah. And if this is a reflection about how God answers, then it would be best for us na natignan ng bagay na ito. Kung handa na po tayo mga kapatid, umpisa na natin. Una, let us go back sa verse 19 again. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. So, itong verse 19 is something that is, when it comes to the answer of God, something that, it's something that we do not want to hear in a special story such as this. Sapagkat, especially yung sabi dito, he had in mind to divorce her quietly. Now, that's something that is quite controversial. Na, di ba? Yung bang, yung paraan it must be free from controversy. It must be free from any problem. And somehow, it led to this, that Joseph had in mind to divorce Mary. In a time na sinagot ng Panginoon yung pinakahihintay na tanong kung kailan ang pagdating ng Messiah. Also, for us, this event ay napakahalaga because eto na yung pagkakataon na nangyari na dumating na yung ating pag-asa, lalong-lalo na patungkol sa kaligtasan. Di ba nabanggit yan dito? Verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. So, hindi ordinaryong bagay ito. It is a critical, crucial issue because ito po'y patungkol sa ating kaligtasan. And as to how,
na sinagot ng Panginoon ang pangangailangan na ito, bakit may ganito sa verse 19 na nagbalak pa si Joseph, who was faithful to the law, na i-divorce si Mary? Now that's weird, hindi po ba? That's kind of, it's something that, bakit ganun pa? May pa-divorce pa. So, para kay Joseph, yung sagot has become to him a problem. A problem. Hindi ba tayo nagtataka na bakit ganoon ang sitwasyon? Di ba? Hindi ba dapat silang pareho, si Joseph and Mary, ay naintindihan at nakita nila na opportunity ay pareho sana silang masaya, na hindi nila ito ikinahihiya na kay Joseph, bakit? Ano ba ang nangyari na naging problema ito para kay Joseph? So the way how the Lord answered, okay, somehow will give us now this idea, this view concerning how God answers. Kung ang tanong natin, how does God answer? Number one, God may answer through a problem. Number one, God may answer through a problem. Pwedeng sagutin ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng isang problema. Or it may cause a problem. Parang, hindi ba? Kasi si Joseph hindi pa problema yan, yung i-divorce niya si Mary. That is not supposed to be, as far as the Christmas story is concerned. But it has become a problem for Joseph. So problem. How God answers, i-connect natin yung problema. Dumating, kung papaano dumating yung sagot, dumaan sa problema. Now, I said, may answer. Kasi, ganito yan. Hindi natin pwedeng i-judge na lahat na problema ay masama. Hindi naman pwede na lahat na problema masama. Hindi naman pwedeng gawin natin yan. O isipin natin na gano'n. Kaya sinabi ko may answer through a problem. Kasi ang Panginoon, di naman sumasagot na sa pamamagitan ng problema, lahat-lahat, gano'n. No. Pero ito yung pagkakataon na tumaan sa problema. At ganun yan Minsan tayo din, iisipin natin, yung iniisip natin sagot na magmumula sa Panginoon. Minsan unaware tayo, dumating na pala yung sagot, pero dumadaan po siya yung sagot na ito sa pamamagitan ng isang problema. Nakita ba natin yun? And yun nga yung nakita natin dito. Okay? So, kaya kailangan nating isipin lahat, yung mga dumadaan sa problema natin. Hindi pwedeng laging hinuhusgahan natin na masama ang lahat na problema na dumadaan. Kasi, sabi nga natin, baka yun na yung pagkakataon kung paano sagutin ng Panginoon yung ating
mga panalangin. Um, ah, may ganyan na po bang experience tayo mga kapatid na nangyari na ang problema ho ay blessing in disguise pala? Naging blessing in disguise yung problema. Nung una iyak tayong iyak, reklamo tayo ng reklamong bakit nangyari ito, bakit nagka-problema ako, no? Only to find out na ito pala ay paraan ng Panginoon kung papaano niya sagutin ang ating ang ating hinihingi sa kanya, yung panalangin na yan. So, a problem could be a blessing in disguise. I read one news article before that there was once a passenger ng isang eroplano na nung nagpunta siya sa airport para sa kanyang boarding, wala na. Close na yung boarding. Hindi na siya nakasakay. And so, she was so frustrated na bakit nangyari yon. And missing yung flight na yan, you know, we ourselves, kami, si Ate Prime, si Ryla, we can relate with that kind of experience kasi dumating din yung point na we were not able to really exactly be there on time sa boarding, and we lost our flight. We missed our flight. Siyempre, gawin mo na naman yung gagastusin na bibili na naman ng ticket. Lalo kung hindi refundable. And we can just relate with that kind of frustration. And so this lady went home only to find out na yung kanyang eroplano na dapat sasakyan ay may nangyaring insidente na nag-crash yung airplane. Narinig niya sa balita. And so she was so, sabi niya, all the while na siya ay so frustrated na hindi nakasakay. Pero on the other side ay parang she was relieved, not because na of course with due respect sa mga nasawi doon, but yung kanya ba na para sa kanya it was a kind of blessing in disguise. At many more stories that we can hear about na yung problem na yan turned out to be the answer. Meron tayong mga ganyang situation sa buhay, like kanya-kanyang kwento naman po yan. Hindi natin pwede na sabihin na lahat na problema masama. It could be a blessing in disguise. So God may answer through a problem. Okay, kaya mga kapatid, kumusta na yung mga problema natin sa buhay? Meron ba tayong mga problema sa kasalukuyan? Meron po ba? Ano ngayon ang inyong problema ngayon? Meron po ba? Yan po ba ay mabigat? Well, you need to have a second look. Baka yan na pala yung sagot ng Panginoon. And, just like me, in the way how I see my problem now sa aking physical na problema, I see it probably na maybe God has a better answer for this, na whatever that is, ay
na ibinigay ng Panginoon will become clear to me one day. And so, we have to look at the problem na baka yun nga, may nagkukubli dyan na sagot ng Panginoon. Okay? So, God may answer through a problem. Kaya yan, mga kapatid, isa sa mga sagot sa tanong natin, how does God answer? Yan, magandang gabi, Ate Roslyn. Yan. At sa inyong lahat na nakatune in ngayon, pero hindi ko makita yung reaction or comment at nanonood kayo, magandang gabi din. Pangalawa, pangalawa po ay nasa verse 19. Verse 19 says, because Joseph, her husband, was faithful to the law. Because Joseph, her husband, was faithful to the law. Isang bagay na nakita natin dito ay dinescribe kung sino si Joseph. And Joseph, ayon sa verse 19, ay faithful to the law. Ibig sabihin, siya ay faithful sa Panginoon. Faithful po siya sa mga kalooban ng Panginoon, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga kalooban. That's how faithful Joseph was. So, I mean, that's magandang katangian po yan. Ano ngayon ang sinasabi nito? Paano sasagutin ng Panginoon? Maaari din nating sabihin ng ganito, number 2. The second answer to our issue, how God answers. Number 2, God answers through our faithfulness. God answers through our faithfulness. Ayan. Tulad ni Joseph. Kasi we have to float that question also. Kung si Joseph ba ay hindi faithful sa Panginoon, hindi siya faithful sa sa kanyang salita, I mean, wala siyang hindi siya mananampalataya, would the Lord kaya na pipiliin yung family na ito? Kasi nakikita natin yung choices ng Panginoon dito kung saan paano niya sinasagot Very clear. Joseph was faithful. So yung faithfulness ay napakahalaga. Kaya sabi natin, ang ikalawa, God answers through our faithfulness. So kumbaga, sa ating Panginoon, it is really a great deal for God na kapag sinasagot niya ang ating mga panalangin, meron siyang nakikita na amount of faithfulness sa atin. Just like Joseph. So, very closely related yung sagot ng Panginoon sa ating faithfulness. Kung faithful ka, you will expect answer from God. At ipapadaan na niya yan. Otherwise, kung pare-pareho lang, ikaw man faithful o hindi, ikaw Christian o hindi, ikaw ay, well, what? Ano na ang difference? None. Eh di, mas bali na lang, wag na lang ako maging Kristiyano. Well, mas maganda na lang, wag na lang akong maging faithful, di po ba? But, because anyway, ibibigay naman pala ng Panginoon sa kung sino-sino, di ba? Pero meron siyang distinct choice ang Panginoon, very distinct choice na
na very distinct requirement yan eh. At yun nga, ang faithfulness. Kaya may pagpapala, mayroong pong ano yan, may advantage talaga ang mga namumuhay na may faithfulness sa Panginoon. Namumuhay na faithful sa Panginoon. Amen? Di ba? So, kailangan nating tanungin ang ating sarili pagdating sa faithfulness na yan. And alam nyo, syempre, katulad yung lesson natin noong last time, or yung message natin last time nung Sunday, when we talked about yung strength, kung bakit kailangan dahil may kinalaman ito sa salitang pagiging faithful, yung pagiging tapat. Mahirap kasi maging faithful. Diba? Pwede tayong faithful ngayon, baka mamaya nawawala yung faithfulness natin sa kalagitnaan ng ating paglalakbay sa pananampalatayang ito. Kaya't nga sabi natin, napaka-importante na tayo ay laging malakas. Why? Kasi it is when we are strong that we find ourselves faithful. Di ba, napapansin natin yan kapag strong tayo sa ating pananampalataya, nakikita natin yung eagerness natin, yung faithfulness natin. Pero kapag lumalabas na yung tayo ay nangihina na sa ating pananampalataya, naapektuhan na yung faithfulness natin. Oo, di ba? Naapektuhan yung ating faithfulness kapag tayo ay nanghihina sa ating pananampalataya. And so we need to stay strong every day na lagi tayong malakas sa Panginoon to remain faithful. Because ito yung batayan din ng Panginoon in answering our prayers, in how He answers our prayer. Amen? Ayan. Kaya pagsikapan natin yan. Talagang hindi talaga madali ang maging faithful, maging tapat sa Panginoon. Especially in a time when we are facing we are in yung pinaka weakest point natin. Oo. Dala ng mga problema rahil kasi may mga nagpapahina din sa ating pananampalataya. Tapos here comes, sinabi naman natin kanina na yung pala yung answer ng Panginoon ipapadaan sa problema. Tapos nagpakahina pa tayo sa problema na yan. Hindi na natin nakita yung sagot ng Panginoon. Tama? Kaya kanina sabi natin na we cannot judge na lahat ng problema ay masama. It could be a blessing in disguise. And so we need to, even when we are having problems, we need to continue to be strong. Laging yun yung klaseng pag-iisip natin na everyday sa buhay natin na magpalakas lagi kahit na may problema. Kasi kung magpapatalo tayo, bigla tayong nanghina, mawawalan na yung manghihina din yung salitang faithfulness natin na yan, yung pagiging faithful. So as I've said, again, palakasin natin yung ating faith natin para patuloy yung faithfulness natin hanggang sa bandang huli. Katulad ng ginagawa natin, ito ay sign na tayo ay pinagsisikapan na tayo maging faithful by continuously studying His Word. Hindi po ba?
para tayo ay lalong nabibigyan ng magandang paalala, para lalong lalakas pa yung ating pananampalataya. And when God will find us faithful, and then, syempre, ayan na, yung sagot ng Panginoon. At ito yung paraan na nakikita ko, na very clear sa ating nabasa. Joseph, her husband, was faithful to the law. In other words, he was faithful according to verse 19. So mga kapatid, pagsikapan natin ito na maging faithful. Amen? Nakadalawa na tayo ng sagot. At syempre, bago yung ikatlong sagot, magandang gabi, Ate Lorena. Ayan. Good evening po. Sister Dali. Yeah, ayan. Si Ate Dali, Ate Armalene, Ate Roslyn. Ayan, magandang gabi. Ang susunod, mga kapatid. Now, dito po sa verse 20, gusto ko pong basahin ito ulit. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, so, nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Nagpakita ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip kay Joseph. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. So, may anghel na nagpakita sa kanya in a dream na ito ay mensahe sa kanya ng ating Panginoon. Now, why is it na there was a need for that? Why is it there was a need for that? Kasi nga po kanina sabi natin, bakit naman itong kwento na gusto niyang si Joseph i-divorce si Mary? Diba? Siya pa naman yung tao dito na faithful sa mga kalooban ng Panginoon. But then, syempre, hindi talaga naintindihan ni Joseph. Well, si Mary, naintindihan niya. Kasi mismo ang anghel ng Panginoon ay muli nagpakita sa kanya at sinabi na ang kanyang isisilang ay ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, very clear kay Mary yun. Pero kay Joseph, hindi clear . And that must be the reason why si Joseph planned to divorce Mary. Kasi kung naintindihan niya, hindi niya i-divorce. So, it's a piece of evidence for us to somehow understand na hindi talaga naintindihan, hindi klaro. And to make it clear, kailangan din ni Joseph na makausap mismo. At dito, nagpakita nga ang anghel through his dream. At klinaro talaga na ang pangyayaring ito ay isang bagay na wag niyang gawin to divorce Mary, because ang yung pong dinadala ni Mary ay ito po ay plano ng Panginoon, ng ating Diyos Ama para sa ating lahat.
para sa ating kaligtasan. At ano ang naging response? Was it clear enough for Joseph? At sabi nga dito sa verse 24, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. So hindi niya na itinuloy. Okay? At ginawa na lang niya ang sinabi ng anghel na nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. So, yung ikatlo na sagot natin patungkol po sa tanong, how does God answer? And the number 3, God answers with clarity. God answers with clarity. I believe na kapag may problema, and if that problem could be the answer, I believe that somehow we will, in due time, begin to understand the reason behind, and that it will become clear to us that it is indeed God's answer. I-reveal ng Panginoon, and to make it very clear to us na ayaw niya na tayo ay yung bang naghahang ba? Naghahang lang tayo sa ere na hindi natin alam kung bakit nangyari ito, ganon. There must be a reason why na. No. Ganyan din ang Panginoon natin. Ayon sa nakita natin sa ginawa niya kay Joseph, na talagang klinaro niya ng gusto. Because unless gawin ng Panginoon yan to make it very clear to Joseph, baka tuloy-tuloy yung divorce na yan. And of course, sirang-sira na naman yung kwento ng unang Christmas, di ba? So ito, God answers with clarity. And so we must believe that for every problem, there is a clear explanation from God. Yan. And if that is the way how we view, then mas maganda na we should always do still the right thing to do. We have to. It is safe to do the right thing when going through a problem. Whatever is the right thing to do, kung tayo ay may problema, we have to do it. Hindi yung nag-iisip tayo ng sarili nating solusyon, katulad ni Joseph na muntik na niyang i-divorce. Diba? And so, may mga drastic solutions kasi tayo minsan kapag may problema eh. No. Always follow what is the right thing to do. Dahil you may never know na yung problem na yan ay paraan pala ng Panginoon. So mga kapatid, ito po yung nakita natin. Nakita natin dito na mga sagot sa ating tanong. Ano po ba yung pinaka-issue? And let me now summarize yung ating lesson. Ang tanong natin, yung issue natin is, how does God answer? So number 1, God may answer through a problem. Kaya wag nating husgahan na lahat na problema masama. It could be na yung problema na hinaharap pala natin ay nandoon yung sagot ng Panginoon. Number 2,
God answers through our faithfulness. No matter how big or how no small, no matter how light or heavy yung problema, let us continue to be faithful to the Lord. Kasi yun ang ano eh, yun ang kumbaga yung qualifying, yun ang yung pinaka standard na gagamitin ng Panginoon in how He answers our prayer. Number 3, God answers with clarity. Kung tayo man ay naguguluhan hanggang ngayon sa mga problema natin, bakit hindi natin hingin yan sa Panginoon? At sabihin natin, Panginoon, naguguluhan ako, hindi ko alam bakit ganito nangyari. Help me, Lord, paki-explain po sa akin. I want to know why. And especially that you know yourself na kapag naguguluhan ka na, eh baka kung ano pa maisip mo na maling paraan. So mga kapatid, eto po ay hingin natin dapat sa Panginoon. Like, always pray, Lord, reveal to me, Lord, why I am going through all these things. Itong mga pinagdadaanan ko ngayon, Panginoon. Why am I suffering this? Help me understand these things, O Lord. Maganda po yung ganon. Alright? So, yan po yung ating summary. At ngayon, meron po ba kayong question or meron po ba kayong comment? Bago tayo dadako sa ating panalangin, malinaw po ba sa atin ang ating lesson? Any question? Clear po ba sa atin? Amen po ba? Sa mga nag-react na nakita natin dito ayan, Sister Bell, hello. Ayan, magandang gabi. Ayan, si Sister Jed. Hello, Jed. Magandang gabi din. Any question? Clear po ba sa ating lahat? Okay, kung klaro na po, kung klaro na po, ay dadako na tayo sa ating panalangin. Now, there's one thing here na, eto, ayan. Yung sabi ko kanina na, yung tungkol po sa mga tanong natin, yung mga kung bakit dumadaan tayo sa ganitong problema. Ako nga yung problema ko din ngayon I am facing two fronts ng aking physical problem. Ito nga ang spine ko, yung isa kong problema na I went through a major operation, major surgery noong November 4 that naging successful naman, kaso I have to relearn again yung mga dapat pag-aralan ulit. Yung paglalakad ay unti-unti ko naman na nare-regain, although hindi pa lubos yan na perfect yan. So, at yung iba pa na karamdaman na hindi ko pa masabi-sabi sa inyo kung ano yun. But, of course, we have so many questions. We have so many problems. And so, these questions or problems
are always bothering us. And somehow we are in the middle of something that we cannot, and we are having the difficulty of understanding. We cannot understand fully why. Bakit ganito? Bakit nangyaring ganito? Of course, yun kasi yung limitation ng ating pag-uunawa eh. And so, sabi nga natin in due time, God will make it clear to us. So sa gabi na ito, maganda na hingin natin sa Panginoon na ipaliwanag sa atin, somehow to help us understand kung bakit ganito ang nangyari. Bakit dumating na ang sagot ganito? Why is it, O Lord, that the answer, that when your answer came, it came through a problem? Bakit dumaan sa problema ang inyong mga sagot? And who else can answer this question except God? Kaya sa oras na ito, kung meron man tayong ganyang thoughts, yung ganyang naiisip, this would be the best time for us to seek that in prayer. Are you with me? So, let us pray. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos Ama, sa oras na ito, nakita namin, Panginoon, that hindi po lahat na problema ay masama. Minsan din ay pinapadaan ninyo ang inyong mga sagot sa pamamagitan ng mga problema din. Na sa loob ng problema na ito ay sagot na minsan hindi namin din maunawaan kung bakit, kung ano ito, and how it will truly answer our prayer. Kaya't Panginoon, humihingi kami ng malawak na pang-uunawa patungkol sa bagay na ito. Bawat isa ay may kani-kaniyang mga tanong sa mga bagay na pinagdadaanan ngayon. And it is our prayer, Lord, that somehow we will understand in due time, according to your will, according to your purpose. Maraming salamat po sa gabi na ito, at muli kami ay hihingi ng maraming pagkakataon for us to be blessed again with your word na para sa aming kalaguan. Kinukumit namin, Lord, ang pagkakataon na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, tayong lahat, magandang gabi po. Salamat po sa inyong pakikinig. At once again, Merry Christmas sa inyo po. Starting with Sister Ermeline. Ayan, kay Ate Lorena. Ate Dali. Ayan. Ayan, si Ate Prime. Ate Roslyn. And of course, let me check again. Yes, to Sister Belle, to Sister Jed. Ayan. At sa inyo po na hindi ko man makita ang inyong comments or reaction, magandang gabi din po at Merry Christmas. At kung hindi ko makikita mamaya kasi may 10 seconds atang delay, 5 to 10 seconds delay, by the time na nag-sign up na ako, para ako naka-online pa rin at nag-reply kayo, pasensya po kasi because of the 5 to 10 seconds delay. So anyway, kung kayo po ay na-bless sa gabi na ito, maraming salamat and Merry Christmas and a Happy New Year. Good night po and see you next Thursday. Ito na po ang ating signing off. Good night!